Greetings po mga kababayan. Harinawa sa mga oras nito, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. At kung kayo ay, lalo na kung kayo ay nasa labas ng ating bansa, no? Ang mga OFWs po natin, I hope, no, kayo ay sa mga oras na ito, it could be good morning, good afternoon, uh, isang masayang madaling araw, no? Iba-iba po ating mga time zone, kayo po ay okay, at ganoon din po ang inyong mga mahal sa buhay dito po sa Pilipinas. Alright. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, dito po muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Alright, so sa mga hindi pa po nakapag-subscribe po ng ating channel, pwede po pang humingi sa inyo ang karenyo, no? Lalo na if you find our channel informative, no? At nakakapagbigay po naman sa inyo ng legal na impormasyon o kaalaman, no? At wala naman pong mawawala sa inyo kung matulungan po niyo ang iyong lingkod na i-click po yung subscribe, share, and like buttons po natin, no? Upang sa ganun, mahuli po tayo ng algorithm ng YouTube. Kasi base po kasi sa datos po ng YouTube, more than 60% po ng ating mga subscribers ng ating mga viewers ay hindi pa po subscribers. At siguro po, kung kayo ay kasama doon, pwede po makiklik po ang subscribe, no, share, and like buttons po natin upang sa ganon, matulungan po ninyo ang inyong lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya na makapagbigay po ng legal na impormasyon o kaalaman sa mga kababayan natin, no, saan man po sila o kayo naroroon. They could be your friends, your relatives, no, or just your acquaintance na sila din po ay may mapupulot, no, sa ating mga pinag-usapan. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Alright? Maraming salamat. And of course, pakiclick na rin po ang notification bell. Pang sa ganun, pag mayroon po tayong mga bagong updates, no, ay you will be duly notified at wala po kayong manimiss na mga episode. Okay? Maraming salamat. Ang ating pong bigyan ng daan po ngayon, no, ay sulat sa atin ni Flor Pabia. So, ang sulat niya sa atin ay hanawa, no, magbigay po sa atin ng leksyon, no, kaalaman, no, lalo na pagdating po sa lupa, no. Kasi sabi niya sa atin, good evening po, attorney. Pwede po bang magtanong, sabi niya, nakabili po ako ng lupa. Nabayaran ko na po lahat. Pero resibo lang ang hawak ko. Ayaw po magbigay ng kopya ang titulo ng lupa yung pinagbilang ko. Ano ba ang dapat kong gawin kung resibo lang ang hawak ko? Alam mo, excuse me, alam mo, sa dami na pong mga natalakay nating topic tungkol dito sa bilihan ng lupa, okay? Lagi natin sinasabi, no, ay kailan mag-observe tayo ng due diligence. In short, bago tayo bumili, kailangan nagagawa na tayo ng kaakibat na pagsisiyasat o pag-research, no? At maayos ang inyong mga dokumento. Biro mo, nabayaran mo na in full, ayaw ibigay siya ng titulo, no? At wala kang ibang pinanghawakan, okay? Kundi resibo lamang. So, hindi dapat ganun, no? Anyway, ganito ang dapat mong gawin, no? At sana naiwasan ito kung nga sinusunod ninyo o nga napanoodan ninyo ang ating mga videos tungkol sa anong gagawin ninyo bago kayo bibili o makapag-transaction tungkol dito sa lupa. Una, ay hindi maliwanag kung bakit ayaw ibigay ng pinagbilhan ninyo ang titulo. Bago ba kayo nagbilihan, alam mo ba, pinakita ba sa inyo na o chinik ninyo na may titulo ang lupa? Okay? At siya ba talaga yung inyong pinagbilhan? Siya ba talaga yung legit na owner? Okay? Kasi, at doon kayo nagbabayad, no? Nabayaran ninyo. So, common sense yun na since binayaran na ninyo at may mga resibo pa kayo, pinipresume natin na na-check ninyo na siya yung legit na owner. Ngayon, kung hindi naman siya legit na owner, yun nga, bakit kayo tinuloy po ninyo ang transaction na yan? But anyway, tapos na yan. So, ang gagawin ninyo, okay, dahil mayroon naman kayong pinahawakang
resibo na full payment na kayo, ay makapag-ugnayan na kayo sa inyong lawyer upang sa ganun ay masulatan po ng inyong lawyer, no? Itong si seller, okay? At magkaroon ng demand letter, number 1, to execute, no, and deliver the certificate of full payment. Okay? Number 2, ay kailangan din ay mag-execute siya ng absolute deed of sale. Okay? At of course, akibat nito ay isurrender sa inyo ang titulo ng lupa na walang sanla, na walang lien, no? Yan ang obligasyon ng seller. Kasi hindi lang dapat ay kopya lang ng titulo, dapat i-turn over sa inyo yung titulo ng lupa na wala pong lien or encumbrance, na wala pong adverse claim ito, na wala pong sanla, no, or encumbrance. Okay? Maliban na lang kung alam mo bago kayo nagkaroon ng bilihan na yung lupang iyan ay halimbawa may adverse claim, okay? Ay nakasanla sa bangko, ay syempre at binili mo, ay natural lamang na mayroong lien doon at saka yung titulo ng lupa, kaya wala sa inyo o hindi may bigay dahil maaring ito ay nasangla na sa bangko. Or hindi mo alam, ito pala ay napagbili na yung lupang iyan sa iba at pinagbili pa rin sa iyo. So, nabiktima kayo ng double sale. So, para maagapan pa, no, kung sakali man, ayun na nga, makipag-ugnayan kayo sa inyong lawyer upang sa ganun, makapag-demand kayo for the execution, no, of the corresponding deed of absolute sale and the surrender of the original owner's duplicate title po sa inyo, free from lien or encumbrances. Yan po ang inyong karapatan. Okay? And then with damages din po kung kayo ay magpa-file po ng kaso. Okay? Pag nag-file kayo ng kaso na complaint for specific performance with deed of sale, no? At in the execution of the deed of sale and the delivery of the original owner's certificate of title, free from liens and encumbrances. Yung po ang inyong gagawin. Okay? Tapos na po yan, ano ha? Now, ano lang ito, sideways po natin, okay? Segue po natin. Tulad nating sinasabi, no? Bago po tayo pumasok sa ganyan transaksyon, no? Tungkol lalo na sa lupa, lagi natin sinasabi, ulit-ulit na nga natin na mag-observe tayo ng due diligence. Anong ibig sabihin yan? Iba yung pag-iingat. Common sense, okay? Yung bang kausap ninyo ay talagang siya yung may-ari. Kung siya yung may-ari, ano yung prueba? Meron ba siyang titulong pinapakita? Kung hindi titulado yung lupa, meron ba siyang tax declaration certificate? Siya ba talaga ang may-ari nun? At hingian ninyo ng at least two government-issued IDs, no? Na kung saan ay nagpapatunay sa kanyang identity at nakalagay sa kanyang government-issued ID at kung ano nakalagay doon sa kanyang titulo or tax declaration certificate ay siya din yun. And then, kung dahil hindi pa naman kayo, magbibilihan pa lang kayo, hingian nyo ng certified true copy of the title at saka tax declaration certificate upang sa ganito pa lang na stage ay malalaman na ninyo kung siya ba talaga ang nagmamay-ari at yung kanya bang titulo na pinapakita sa inyo ay legit ba o hindi pa ito na-cancelled. So basic po yan. And then, pag sigurado na kayo na ganon, huwag kayo tumigil doon. Pumunta kayo doon sa area at makipagpulong kayo sa barangay, no? I-check niyo kung sino ba yung may-ari ng property niyan, ay yung bang taong yan ay talagang siya bang may-ari. Then, may nakatira ba doon sa lupa? Okay? Yung bang lupa na yan ay bahain. Kumusta ba ang peace and orders condition dyan sa area na yan? So, itong mga yung gagawin, no? Ay dapat yan nakakahuna yan, no? At kung kayo ay satisfied na talagang okay naman, ay saka lang kayo magbitiw ng pera. Okay? Ngayon, kung hulugan man yan, hindi pa fully paid, ay okay, dapat mag-execute mo ng contract to sell na kung saan nakalagay doon na
upon full payment, no? Halimbawa, ang usapan ay 3 taon, okay? Upon full payment ay mag-execute na si seller ng deed of absolute sale at i-deliver niya sa inyo, no, yung hindi lang possession ng property, kung hindi yung titulo ng lupa o tax declaration certificate na free from lien and encumbrances, na ito hindi nakasanla, okay? At wala pong adverse claim dito. So yan ang mga alituntunin na mga due diligence at dapat ninyong gawin. And of course, dapat may usapan din kayo, no? Sino ba ang magbabayad ng mga kaakibat at taxes tulad ng capital gains tax, no? Kasi po, pag bilihan ng lupa, meron pong kaakibat at tax incidents po yan. Okay? So, as a rule, ang seller po dapat ang magbayad ng capital gains tax kasi sila yung ina-assume ng batas na nag-realize sila ng gains. Then, meron ding bayaran ng documentary stamp tax. So, all this has to be cleared kasi may mga seller na gusto nila ay neto po ang kanilang matatanggap. So, that means, yung buyer na ang magbabayad, no, ng mga kaakibat na mga taxes. So, i-check ninyo yon dapat, no? So, para maliwanag, no, kung nabilihan na kayo at alam ninyo ang inyong, kayo pala ang maglalakad lahat at saka hanggat maaari, wag nyong ilagay sa kamay lamang ng seller ang paglalakad ng titulo na pagparehistro. Nako, wag po. Kasi wala pong mawawala sa seller kung ayaw niyang iparehistro. Okay? Kayo po ang mawawalan, no, ng pag hindi ito nakarehistro. Kaya kayo dapat ang magkaroon ng proactive effort na kayo na yung maglalakad sa pagparehistro ng inyong bilihan sa Register of Deeds at huwag nitong iasa doon sa seller. Okay? So, yan ang mga basic na mga mechanics, no, na dapat ninyong sundin. Okay? Maraming salamat. O bago po tayo magtapos, pwede po pang makahirit sa inyong oras, no? Konting oras lang po. May pinupromote po tayong libro, no, ng inyong lingkod. And highly recommended po ito, lalo na yung ating legal handbook, no? For home and office or workplace, no? A daily companion for all. Ito pong librong ito contains the extract po ng mga batas na may kinalaman po sa pang-araw-araw po nating buhay, katulad po ng mga insidente o batas na ating napag-usapan, no, dito sa ating channel, no. Nandito po yung mga batas na ito, no, tulad ng family law, civil code po natin, easement, birth certificate, legal separation, annulment of marriage, pag may tayong problema sa labor, no, and then pagpapatitulo ng lupa, nandito po, no, yung abstract po nito. So it will be very helpful kung meron po kayong kopya nito sa inyong bahay at saka sa inyong workplace. Alright? And then ito pong ipopost pa rin po natin, no, na kahit hindi kayo lawyer ay dapat meron kayo. Ito pong handbook po nating Bill of Rights na kung saan ang libro pong ito contains ang mga karapatan po natin sa ilalim ng saligang batas po natin. In the event na yung ating pong pamalaan ay mag-exercise po sila ng tinatawag nating the inherent powers of the state, no? So, napakamahalaga kung meron kayong kopya nito kasi po, pag ang pamalaan po natin, nag-exercise po sila ng inherent powers of the state na sinasabi natin, like the power of eminent domain, na kung saan ang ating pong private property may be expropriated for public use and purpose. No? Of course, subject to just compensation. But there are cases na we could not be entitled to just compensation. Okay? And then, pag ang gobyerno rin nag-exercise po niyang tax power po nila, no? At saka yung police power, more or less po, maapektuhan po ang ating life, liberty, and property po natin. Kaya itong ating librong ito, yung ating Handbook on the Bill of Rights, ay nandito po yung panangga po natin kung sakali mang nagkaroon po ng abuso o excess doon, no? Doon sa pag-exercise ng powers na yan. Halimbawa, kailan ba tayo dapat maresto ng may warrant at walang warrant?
kailan ba magkaroon ng seizure o pag-search sa ating properties without warrant. Okay? And then, kung tayo ay nasa tinatawag nating custodial investigation dahil nahuli ang iyong kaibigan, kamag-anak, no? O kayo mismo, nahuli ng walang warrant. Ano ba ang karapatan ninyo sa ilalim ng batas, no? If you are under custodial investigation. Ngayon, meron na tayong, we are now in the digital world, no? Sa internet world na tayo ngayon. Pag nasangkot po, nagamit po yung ating mga electronic gadgets sa krimen, maging cybercrime, no? Ay pwede pong makumpiska ang ating mga electronic gadgets na yan, no? Subject po yan sa cyber warrants for forensic examination. So, kaya po napakamahalaga na meron po kayong kopya sa mga nasabing libro, no? Sa inyong bahay at saka sa inyong workplaces. Yung iba naman po nating libro, particularly yung labor laws, no? Corporate law, at saka yung SIPRA po natin, no? The Code of Professional Responsibility and Accountability. Sa mga panyeros po natin yan, no? If wala pa kayong copy, no? You can have these books, these materials, handy reference po sa ating mga practice po natin. Okay? Maraming salamat. Alright? Back to ating napag-usapan earlier. So, yun lang, no? And saka papasok pa lang, no? Just in case, may replay naman po ito. Kung hindi pa kayo napag-subscribe, kung hindi man po kalabisan na i-click po ninyo yung subscribe, share, and like buttons po natin. Tsaka kung wala naman pong bayad, pwede naman pong pakiclick na lang po ang mga buttons nito. Okay? So that, pag may mga, at saka yung notification bell, no? Upang sa ganun pa yung mga updates po tayo, ay lagi po kayong updated at wala po kayong mamimiss. Okay? Hanggang dito na lamang tayo. Salamat po sa inyong oras and I hope to see you again in the next video po natin. Bye-bye.